Nilinaw ni Pangulo Ferdinand R. Marcos Jr. na hindi pamamasyal ang kanyang inatupag sa tuwing siya'y may foreign trip. Kabaligtaran ito dahil tinatrabaho niya ang pagpapatibay ng relasyon ng Pilipinas sa ibang bansa at ang pagpapalawig pa ng ating ekonomiya. Sinagot rin ng Pangulo ang patutsada kaugnay sa pagpabor niya sa charter change. Yan ang ulat ni Kenneth Pasyente. Ito yung schedule ko. Saan yung pasyal? This is my schedule for today. Where's the paseo? Wala. Yung kasama niyo kami. We don't make pasyal. Ito ang naging sagot ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa naging tirada ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kaugnay ng kanyang foreign travels. Sinabi kasi ng dating Pangulo na pasyal lamang ang punong ehekutibo. Bagay na pinabulaanan ni Pangulong Marcos Jr. Anya, hindi pa mamasyal ang layunin ng kanyang mga opisyal na biyahe abroad. Sa halip ay para ito mapagtibay ang relasyon ng Pilipinas sa iba't ibang mga bansa, gayon din ang pagpapalakas sa ekonomiya. Even in the places that I know or I've spent a lot of time with, hindi ko napupuntahan yung mga dati kong pinupuntahan because we're here to do this. Katunayan sa kanyang 3 araw lamang na working visit sa Berlin, Germany, ay nakapag-uwi ang Pangulo ng $4 billion na halaga ng investment deals. Kasama pa rito ang pagsuporta ng giant German company na Siemens sa layuning digitalisasyon ng Pilipinas at pagbibigay ng training sa mga Filipino worker. Gayon din ang commitment ng giant aerospace company na Airbus na makipagtulungan sa DOTR para sa energy sourcing mula sa mga landfill sa Pilipinas. Nagkaroon din ng pagkakataon ng Pangulo na makipagpulong sa Bosch Company kung saan nabanggit niya sa top executives nito ang pagtulak ng Pilipinas para sa jeepney modernization. Sa tala ng DTI, aabot na sa $72 billion ang mga nakuhang investment ng bansa mula sa mga foreign trip ng Pangulo na may kabuuang 148 projects. 46 sa mga ito ay kasalukuyan na ang operasyon o nakumpleto na ang registration sa DTI, habang ang iba ay nasa implementasyon na. Sakop nito ang iba't ibang sektor gaya ng manufacturing, IT/BPM, renewable energy, infrastructure at iba pa. Sa kabila ng naging pahayag ni dating Pangulong Duterte, hindi naman daw ito pinepersonal ng Pangulo at nagpahatid pa ng pagbati sa nalalapit na kaarawan ng dating presidente. Personal ko namang kilala si PRRD. So, like I've told you many times before, hindi ako na member personal. Para sa akin, hindi naman madali, pero nahihiwalay ko yung trabaho at saka yung personal. So, I don't see a problem there. Ipinagkibit balikat na lamang din ng Pangulo ang hirit ni Duterte na sang-ayon siya sa Chacha para mapalawig ang kanyang termino. Nako-confuse kasi ako sa PRRD, papalit-palit eh. So I'll have to examine it further, read it kasi very quick ko lang narinig ang balita, kanyang mga remarks. So tignan ko muna kung ano ba talaga yung sinabi niya para maintindihan ko dahil hindi ko talaga naintindihan. Kasi parang naiba, bawat salita niya, iba eh. So, we'll try to make sense of it. Samantala, mag-aalauna ng madaling araw kanina oras sa Pilipinas nang dumating si Pangulong Marcos Jr. at First Lady Liza Marcos sa Prague, Czech Republic. Magiging abala ang araw ng Pangulo sa pag-arangkada ng kanyang 3 araw na state visit. Kabilang sa aktibidad ng Pangulo ang pakikipagpulong kay Czech Republic President Petr Pavel at iba pang high-ranking officials. Inaasahang matatalakay dito ang pagpapalalim pa ng relasyon ng Pilipinas at Czech Republic. Isang joint communique naman ang nakatakdang pirmahan na magtatatag ng kooperasyon ng Pilipinas at Czech Republic para sa maayos na migration ng Filipino workers dito. Mula Prague, Czech Republic, Kenneth Pasyente para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.